Hello OG, I'm Perry. I'm Jackie. Nandito tayo ngayon sa Baliwag, Bulacan. And welcome to our humble home, Cruise Pound. Tara, pasok tayo. Ang kaibahan ng Cruise Pound sa ibang property, unang-una yung pagmamahala namin ng pamilya ko. Yung nabuo namin na talagang ilang taon na yun yung priority namin, yung love for each other. And second na lang siguro yung kinalabasan nitong bahay namin. Kasi if there's love, mabubuo mo lahat eh. Doon na magsusunod-sunod na yun. Doon sa unang pagmamahal na binuo. Kaya yun yung, sa tingin ko, yun yung kaibahan namin. Hi, I'm Perry Cruz, 38 years old, and I'm a businessman. Nag-start kami na mag-plan na bumili muna ng lupa dito sa Baliwag. Yung unang lot na nabili namin is medyo nagkamali kami. So, nung nabayaran na namin yung lupa na binili namin, yung katabi pala ay ayaw ibenta nung may-ari. So, parang kami, na-disappoint kami mag-asawa. So, after a year, may nakita kaming lupa ulit, which is ito na nga, yung kinatitirikan ng bahay namin na to. So, kaso, kapos sa budget nung time na yon. Buti na lang yung may-ari ng lupa ay pumayag siya na ulugan namin siya for a year. Sabi namin mag-asawa, mag-iipon muna kami. Pero hindi na rin nakapag-intay eh. Nagpagawa na rin kami. Kausap kami ng engineer and architect. So, binigay sa amin yung plan, yung design ng bahay. Pagka ganun palang nakita mo yung design ng bahay, maingganyo ka na. Tuloy-tuloy na, ala nang nakapigil. So, nagsimula na dun yung construction ng bahay namin. First of all, nung nakausap namin si engineer, tinanong niya kami kung ano yung design na gusto namin. So, naghanap ako sa Google, nakita ko yung industrial type ng bahay. So, sinend ko sa kanya yung picture, pero sabi ko sa kanya, ayoko nung exactly yun, gusto ko baguhin niya. Yung design na yun, habang ginagawa, unti-unting nagbago. And then sa design, tumitingin-tingin lang din kami sa Facebook, sa internet. Kumbaga, kumuha kami ng patsi-patsing part. Saka namin sinasalpak, tinatanong kay engineer, bagay ba to? Engineer, okay ba to dito? Kung kulay na to, magbe-blend ba? And then, ayun, nag-come up lahat sa gantong kagandang bahay, yung kinalabasan. Actually, I'm a fan of industrial talaga. Gusto ko talaga mabato. Kaya kung makikita nyo yung labas ng bahay namin, talagang para siyang, sabi nga nung iba, parang factory. Pero pagka pumasok ka na sa loob ng bahay, doon na naiba. Nagkaroon na siya ng touch of wood, which is ayoko talaga noon. Pero naging fan ako, buhat nung nakakilala kami ng mga gumagawa na talagang mahuhusay. Lalo na yung mga kinuhanan ko ng furnitures namin. That size nito is 700 square meter, and then yung floor area ng mismong bahay natin is 240. So yun, pagpasok natin sa aming gate, unang-una nyo makikita dito ay yung aking basketball court. And then, pangalawa nyo makikita is yung aking 4-bay area na parking lot. And then, yung garden namin na talagang pinrovide namin ni Mrs. kasi mahilig siya sa garden. And lastly, ito yung tinatawag kong man's cave. Dito ko ina-accept yung aking mga guests, especially mga guys. Dito kami nag-chill and kwentuhan ng mga businesses namin.
Pagpasok naman dito sa aming bahay, kung makikita nyo, may PVC wall panel dito. Ito ay isang secret room. Dito namin pinatutulog yung mga guests namin dito sa aming bahay. And then pagpasok natin, makikita mo kagad itong aming kitchen. Itong kitchen na to, nagawa to dahil mahilig kami magluto ni Mrs. So, ito, nabuo to na talagang para sa aming dalawa. So, ito naman, ito yung aming pantry area, which is dito makikita lahat ng aming stocks na food para sa aming mag-asawa and then sa mga kiddos namin. From kitchen, meron kaming access papuntang dirty kitchen. Naglagay kami ng dirty kitchen para pagka yung medyo malansa yung niluluto natin, dito kami magluluto para hindi masyadong umamoy sa loob ng bahay. Makikita nyo rin po dito sa aming dirty kitchen, yung aming common toilet and bath, yung laundry area, and then dun sa other side naman, yung aming solar room. At dito naman, yung aming mini chapel. Dito, talagang sinadya akong magpagawa ng mini chapel dahil ito yung nagre-represent sa amin at bilang pasasalamat ko na rin sa kabutihan ng Panginoon Diyos sa aming pamilya, kaya kailangan nandito rin sila sa amin. So, nandito naman tayo ngayon sa aming dining area. We have here our dining table na 8-seater made from acacia wood, solid wood siya. At ito, pinagawa namin to sa Santa Rosa, Laguna, kay QRJ Furniture Shop. At ito naman yung aming Pious Stone wall panel na nabili rin namin online. Meron din tayong access dito papunta sa ating porch area. At kung makikita nyo rin yung ating PVC ceiling panel, yan talaga yung pinalagay ko dyan kasi nga more on wood tayo. Kaya makikita nyo, nag-blend naman siya dito sa kagandahan ng buong bahay namin. So now, nandito naman tayo sa aming living area. Kung mapapansin nyo, naka-high ceiling tayo. And then, naka-motorize yung ating curtain dito. Nakita nyo naman, ito rin yung aking mga bagong pinagkakaabalaan ngayon. Yung mga Lego na binubuo ko. It takes time, pero yung fulfillment, pag natapos ko sila, is nakakagaan ng kalooban ko. Wala talaga to sa original plan dahil glass lang talaga siya. So nag-usap kami ni engineer na meron kaming mga kids. So we decided na magkaroon ng railings para mas matibay siya, hindi lang siya glass. At para natatakot kasi kami baka biglang maitulak ng bata, malaglag. So ganito yung kinalabasan. So yun, akit na po tayo. So dito naman sa ating second floor, we have 2 rooms here, yung master bedroom at syempre itong kids room. Dito sa kids room, magkasama na yung dalawang anak ko. Sa kids room, meron silang sariling toilet and bath. At syempre meron din tayo ditong altar na hindi pwedeng mawala dito sa aming bahay. At dito naman, meron din kaming door na access papuntang balcony area. So ito yung second bedroom dito sa second floor. Ito yung aming master bedroom. So kung makikita nyo, meron din kaming access dito papunta sa balcony area. Ito naman ang aming king size bed. And then meron siyang malapad na headboard. At syempre, hindi mawawala itong accent light at yung ating Pious Stone. Na talagang pinag-isipan namin mabuting mag-asawa na ito yung mailagay dito kasi napakaganda naman talagang tingnan at makakapagpaganda dito sa aming kwarto. So kung mapapansin nyo, meron din tayo ditong PVC wall panel na kung akakalain nyo ay parang design lang. Pero isa to sa mga dream ko simula nung pagkabata ko. Kasi yung nakalagay dito is yung mga hindi ko kayang bilhin nung bata pa ako. So tara, pasok tayo dito sa aking walk-in closet. So yun guys, welcome sa aking walk-in closet and gusto ko rin ipakita sa inyo lahat ng aking mga
collections ng mga damit. Dito sa master bedroom, meron din kaming sariling toilet and bath. At syempre kung makikita nyo, mga smart toilet yung mga gamit namin dito. Galing ito lahat sa Moderno Home Depot. At gumamit din kami dito ng marble porcelain tiles. Actually, hindi ito yung unang choices ko. Pagdating ko, nagulat na lang ako nakakabit. So, ang bala ko talaga dito ipabaklas. Pero nung nakakabit na kasama itong mga smart toilet ko, nakita ko naman na maayos siya. Tingnan, mas naging classy pa. At yun, hinayaan ko na lang din siya. Dito, nagastos siguro namin dito sa pagbibuild ng house namin and all the appliances, lahat ng nakikita nyo dito, roughly estimate ko siguro mga 15 million. Yun yung nagastos namin dito. Sabi ko nga, madami kang lesson na matututunan habang binubuo yung bahay na to. Kasi unang-una yung patience. Patience dahil kailangan mo talagang walang instant. Hindi pwede one click, andyan na yung bahay, buo na. So yung patience and then syempre yung funds. Kailangan habang binubuo yung bahay, continuous yung funds natin. Hindi pwedeng uminto. Kasi pag once na nabuo na yung bahay, hindi naman natatapos doon yun eh. Advice ko po sa lahat ng makakapanood nito. Unang-una, sa mga magbubuo pa lang ng family dyan, pinaka-advice ko is to, una, choose your partner. Piliin mo yung mapapangasawa mo. Kasi yung mapapangasawa mo is yan yung makakatuwang mo sa habang buhay. Hindi pa sa pagbuo ng bahay. Bibuild nyo pa lang yan. So, kung yung napangasawa mo is supportive sa'yo, supportive sa lahat ng ginagawa mo, everything will follow. Magmamahalan kayo, mabubuo nyo yung dream house na gusto nyo, at talagang susuportahan ka niya hanggang dulo at hindi kayo pababa. Second, when you're building your own house, try to be patient and happy. Kasi unang-una, habang binubuo itong bahay mo, ako, based on my experience, hindi lang dapat ako yung masaya. Dapat pati yung mga taong gumagawa dito sa bahay ko, masaya. And then, final, pag nakatira na kayo sa mga bahay nyo, maging masaya kayo ng pamilya nyo dito dahil ito na yung, kagaya namin, ito na yung sabi nga namin mag-asawa, ito na yung ano namin retirement house. Dito na kami tatanda. Dito na kami mawawalan ng buhay. Kaya ito, ang pagsasamahan namin itong mag-asawa hanggang sa huling oras ng hininga namin. Magmamahalan kami, bubuuin namin dito sa bahay na to. Kung iisipin mo, hanggang ngayon hindi pa nagsisink in sa akin na may bahay na ako. Kung isipin mo kung saan ako nagsimula. I started a bus vendor when I was 12 years old. Kaka-graduate ko lang ng elementary. Nag-separate parents ko. Hindi na ako kayang pag-aralin. So, my father was a bus inspector. Sabi niya sa akin, hindi ka na mag-aaral. Kung gusto mo mag-aaral, magtrabaho ka. So yun, napilitan ako maging bus vendor. Pinag-aral ko yung sarili ko for 4 years hanggang sa matapos ko yung high school. And then I enrolled college. Pero hindi ako perfecto. So I stopped. And then naisip ko hanggang dito lang siguro talaga ako. Bus vendor na lang ako. Madami tayong pinagdaan. Pero siguro hindi para sa akin yung may boss. Hindi ako yung taong pwedeng mamasukan. So, pumalik ako sa pagiging bus vendor. Pinagpatuloy ko yung pagtitinda sa bus. Madami akong natutunan. Madaming struggle sa buhay ko.
Minsan nga naitanong ko sa Panginoon, bakit ako? Bakit ganito? Hindi na perfect yung pamilya ko, tapos ganito pa ako. And then one time, nag-sink in bigla sa akin na hindi na perfect yung pamilya mo. Kailangan mo pa bang maging hindi perfect? So, create your own life. Doon ako parang nabuhayan na sabi ko sa mami ko, ano na ako nito, 24 years old. Sabi ko sa mami ko, Ma, pwede mo ba akong pag-aralin? Tulungan mo ulit ako. Gusto ko makapagtapos. Nagtayo kami ng business ng asawa ko na maliit na sari-sari store. Kaso nabuntis na siya. Ito yung panganay na anak ko. Kailangan pa namin maghanap ng ibang trabaho pa. Dito na kami nag-come up na mag-ihaw-ihaw, magtinda ng crispy pata, crispy ulo, at kung ano-ano pa. Tapos, one time meron akong kaibigan na nag-buy and sell. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong turuan yan? Sabi niya, sige pare, kailangan lang na medyo malaki-laking puhunan. So yun, may naipon na ako nun, binenta ko yung sasakyan ko nun, pero kulang pa. So nangutang ako ng karagdagang puhunan sa biyenan ko. Pinahiram nila ako. Then, dito nagsimula yung journey ng SAC Premium Garage. Di lang ako bumitaw kay God. Kasi, siya na lang yung natitira kong kumbaga sasandalan. Oo, nandun yung pagtatanong, pero andun pa rin yung faith na dapat hindi nawawala sa atin. Kasi, pag nandun yung faith, ibig sabihin, naniniwala ka sa Kanya. Meron niyang isang verse na i-share ko sa inyo, yung Isaiah 60 verse 22. Yung, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. And then, meron din ako isang mentor, sinabi na kahit gaano kalakas yung bagyong dumating sa'yo, pagkatapos ng bagyo na yan, lilitaw ang baghari sa dulo. Magkakaroon ulit ng kulay ang mundo. Naisip ko na eto lang ako dati, isang bus vendor. And then, eto na ako ngayon. Hindi naman sobrang taas, pero at least hindi na katulad ng dati. Sabi nga nila, malayo na pero malayo pa. I feel happy. Actually, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Even now, we struggled. Pero sabi ni Mrs., siya yung lagi nagpapalakas ng kalooban ko. Sabi niya, isipin mo na lang kung asan tayo kahapon and kung nasan ka ngayon. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.